pamunuan ng EDSA Shrine nanindigang hindi si sentro sa usaping politikal ang magiging pagdalo ng ilang mga politiko sa mga programang may koneksyon sa pagdiriwang ng 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Nanindigan ng pamunuan ng EDSA Shrine na hindi ikot o si sentro sa mga usaping politikal ang magiging mga programa para sa pagdiriwang yan ng 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution sa darating na Pebrero 25. Ayon kay Father Jerome Siciliano, rektor ng EDSA Shrine, ang tinutukoy niyang politiko na imbitado sa malawakang kilos protesta na ito kasabay ng selebrasyon ay si Senator Bam Aquino lamang. Ito anyay bilang pagbibigay daan sa pag-alaala at pagrespeto na rin sa nagawang pakikibaka ni dating Pangulo Corazon Aquino na siyang nanguna rin sa naging People Power Revolution noong taong 1986, 40 taon nang nakalilipas. Sa kabila nito, mahigpit na ibinili ng EDSA Shrine at ng mga makikilahok na organisasyon na dapat ang mga magsasalita at magbibigay ng kanilang mga saloobin sa mismong programa ay dapat na nakaayon sa tema at hindi sa usaping mga politikal. Layon din anya nito na mahikayat ang mga kabataan na makapagbigay ng kanilang kontribusyon at pakikiisa na muling buhayin at gawing maayos ang ating bansa. Layunin din ng pag-imbita sa senador ang pagbibigay ng pagkakataong maimulat ang kabataan sa mga tunay na nangyari sa kasaysayan at ang mga taong nasa likod ng kasirinlan na tinatamasa sa ngayon ng publiko. Okay, now, when I spoke of politicians, I'm only referring to Senator Bam Aquino. But then again, the speakers, we did not invite any other politicians. Okay? Bakit si Senator Bam Aquino? Number one, to honor also the legacy of Cory Aquino and the people power. Okay? So hindi naman natin kumbaga nilalionize talaga yung Aquino family. But it's a sign of respect. Eh nakita namin na ito na si Senator Bam ang pwede magsalita siguro. But then again, apat, thematic yung kumbaga pagsasalita ng mga speakers. So hindi ito yung tipong politika. But then, ang emphasis namin dito is to how to encourage the young people, okay, to contribute to nation building and to have that awareness of what's happening around us. Samantala sa naging pakikipagdialogo naman ng Bombo Radio Philippines kay Father Jerome, sinabi nito na inaasahan din na magiging pakikiisa at pagdalo ng ilang miyembro ng Makabayan Bloc, partikular na si Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, kung saan tiniyak naman ng simbahan na ito ay bilang pagpapakita lamang ng suporta sa kanilang programa at hindi para gawing plataforma ang naturang protesta para sa mga usaping may kaugnayan sa politika. Mula dito sa New Manila, Quezon City, ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.